At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa interview ni Senator Erwin Tulfo patungkol po dito sa posibleng mangyayari, mga kababayan, dyan po sa Senado, at patungkol din doon sa mga sinasabing pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So ito, i-play po natin. Buha tayo ng update mula sa isa sa mga leader ng isang, paano ba yun? Ng Gatchalian Bloc, si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon. Senator Erwin, magandang morning. Si Jerry po ito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry. Thank you for inviting me sa iyong programa. Oo, para kasi ang ganda nitong balita, Senator Erwin, na patapos na. Pwede natin sabihin, tapos na talaga itong US-Iran war. Maaaring mag-normalize na ang oil prices at magbalik na sa normal ang takbo ng ekonomiya. Pero ang nagiging problema talaga dito sa atin ay yung politika dyan sa Senado. Ano ba latest? May pasok na raw ho ngayon ang Senado? Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, kailangan silang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-sine-die kami. Pero naka-adjourn pa kayo eh. Kung pwedeng magkaroon ng special session, Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, ika nga yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung Senado, pati ang Kongreso. Kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wag natin kalimutan, next month ay yung kanyang State of the Nation address. At marami mga nakabinbin na mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba yon? At saan ba nang gagaling yung threat diyan sa Senado, Senator Erwin? Actually, paring Jerry, intelligence info ito, coming from the NBI. Alam naman natin, paring Jerry, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. So, intelligence info ay ongoing ang checking yan. At coordination ng NBI with the PNP, AFP, para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga reports. So yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. So ibig sabihin, dahil papapasukin na ngayon, na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon. At may reinforcement din ng Philippine National Police galing kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleyado, yung mga staff sa Senate. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa ng mga pahayagan. Ang sabi niya, sila ay a-attend sa special session. Nakikita nyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita nyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Kami na nalangin, paring Jerry, na sana hindi lang si Senator Joel ang makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman kailangang sumanib sa aming pwersa, bagkos ang kailangan lang namin pumasok sila para ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana, pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para matapos, magampanan namin yung aming mga trabaho. Parang, hello? Oh, go ahead, Senator. Parang Jerry, akala ko nawala. Hindi, yes, sir. go ahead. So yung commitment, magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. So yung commitment ba ni Senator Joel ay pag-attend lang sa session o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayoko naman pangunahan yan na... Ay, sabi dito, sana invite din si Alvarez para magsalita na. Alam niyo mga kababayan, eto singit ko lang
may nakita akong video ni Alvarez na kung saan mga kababayan, grabe yung sinabi niya tungkol kay Marcoleta. Soplak si Marcoleta. Eto, wait nga lang, pakita ko sa inyo. Asan ba yun? Eto, nakita ko lang eh. Nanonood kasi ako, tapos aksidenteng nakita ko lang na ini-interview siya. Eto, yan. Sa TikTok to eh. Reaction ni Senator Marcoleta nung tinanong niyo siya nung dumating kayo sa Senate plenary. Sabi ko lang, bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Sino doon sa mga Marines ang nagdawit sa akin? Yan. Bigla. Ano pong reaction ni Senator Marcoleta nung tinanong niyo siya nung dumating kayo sa Senate plenary? Sabi ko lang, bakit mo naman binanggit yung... Ano pong reaction ni Senator Marcoleta nung tinanong niyo siya nung dumating kayo sa Senate plenary? Sabi ko lang, bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Sino doon sa mga Marines ang nagdawit sa akin? Eh, sabay tindig. Sabi niya, nandun yung pangalan mo, binanggit ko lang eh. Sino sa mga Marines ang nagsabi na nag-deliver sa akin? Sabay tindig. He didn't answer. Habulin ko pa siya? Kaya nga po nung nandoon kayo na nagulat ako, sabi ko nung una, Grabe to mga kababayan. Galing po to sa Malaya Business Insight. Yan po yung nag-post. Kasi mga kababayan, nung dumating daw pala itong si Congressman Alvarez, bigla daw pong tinanong niya, talagang pinarangka niya itong si Marcoleta. Bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Sino ba yung Marines na parang nag-aakusa sa kanya? Ngayon, ang ginawa doon ni Marcoleta, sabay tindig daw mga kababayan, at sinabi na nakalagay yung pangalan mo dyan binanggit ko lang. Tapos hindi na daw niya hinabol si Marcoleta. nung narinig ko yung name niyo, sir, sabi ko, wait, he's one of the names mentioned. Kaya nakikinig ako kasi, sir, nung nakaupo kayo, kung saan po kayo nakaupo, I didn't notice you. yeah, but I was to your left. Oceans of media people. Yes, but I was, magkahilera tayo, sir, I was to your left. Kaya I was listening intently to everything that, It was very spontaneous. It was not planned. There was no exercise. There was no rehearsal. but that was very Tama. refreshing. It was very refreshing to see a politician just show up and say, Walang "Hey, parliamentary sa akin. Di totoo yung mga sinasabi nyo. Ganun, that's really true. So, yan. Grabe, no? Biruin nyo, si Congressman Alvarez pa lang yan. Pero nagulantang na mga kababayan, etong kampo ni na Marcoleta. Di ba bigla daw tumayo etong si Marcoleta at sabay-sabi daw mga kababayan, nandoon yung pangalan mo binanggit ko lang. Tapos daw hindi na daw hinabol ni Congressman Alvarez. So ibig sabihin pala, nung predictable na ni Marcoleta mga kababayan na padating, etong si Congressman Alvarez, bigla po sigurong nawindang ang mundo ni Marcoleta. Hindi niya akalain na may pupunta doon para soplakin sila ng harap-harapan. Kaya siguro biglang tumindig na at tumalikod na. Ito pong sina Marcoleta. At kaya pala yung mukha ni Alan Peter Cayetano ay kinakabahan. Dahil alam nila mga kababayan na harap-harapan po silang ipapahiya doon at sosoplakin ni Congressman Alvarez. Maliwanag mismong kay Congressman Alvarez nang galing na talagang yung ginawa ni na Marcoleta mga kababayan, mukhang hindi po ata nila pinag-aralan yan dahil nga puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasasabi nitong kanilang mga ipinresenta na mga witness kuno. Ano po, so ito, ituloy pa natin. Parang Jerry, kung ano yung sinabi sa pahayagan na sinabi niya na mag-attend siya, kami natutuwa dahil ika nga magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero Yan yun na! magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun, parang Jerry, na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya at kinakumbinse. Pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. Isang lalaki, isang babae. Mahihikayat. Pero ongoing naman yung usapan bilang magkakaibigan. Bukod kay Senator Joel, may isang babae at isang lalaki pa na hinihikayat. Pero ayon doon sa ating Tweety Bird, malaki daw ang utang na loob nun kay Digong mga kababayan. Kaya medyo nagdadalawang isip pa kung lilipat ba or hindi or mananatili dito po sa Cayetano Block yung isang babae at isang lalaki. Nag-dinner,
ikaw kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para ikaw nga makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na ikaw nga resulta doon sa mga kausap. pag-uusap. Oo. Oo. So posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Posible. Depende. So, Grabe, no? maihikayat. Kasi, alam mo pa rin, Jerry, ito, maski na nag-aaway ng gano'n, magbabarkada eh. Oo, yun nga ang kainaman dyan. Oo. Anak yung isa, anak ni Ninong, ninong ng ika nga ng anak ng isa, yung isa, magkumpare, yung isa, mag-best friend, yung isa, magkaklase nung college. So, ika nga, nagkikita-kita, pero nahiwalay lang dahil nga, dito dyan kayo. Pero, at the end of the day, nag-uusap naman sila, paring Jerry. Narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority na, ano sabi ni Ano kayang gagawin ng mga DD shit, mga kababayan? Ito halimbawa lang. Ano kayang gagawin ng mga DD shit, mga kababayan, kung sakaling makita nilang si Bongo yung lumipat? Pihado iyakan yung mga yan. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ayaw nilang makita na maging successful etong si Bongo. Lalo na mga kababayan at hindi naman talaga magkasundo itong si Bongo at itong si Sara Duterte. Dahil nga, kung magkasundo talaga yan mga kababayan, di sana tumakbo si Sara sa pagka-presidente at ginawa niyang bise itong si Bongo gaya ng pakiusap ng tatay niya noon. Kaso ang problema, wala eh. Mas namitawi dito kay Sara Duterte yung pagiging ganid sa kapangyarihan. 'Di ba? Ayaw niyang bagahihan etong si Bongo. Ngayon, lumalakas mga kababayan etong si Bongo at malaki nga ang posibilidad na pagka dumating yung tamang panahon, banggain pa ni Bongo itong mga anak ni Duterte. Kaya nga ito na lang yung tanong ko sa mga DD-shit eh. Ano kaya mga kababayan ang gagawin ng mga DD-shit pag nakita nila na bigla ang lumipat etong si Bongo sa Gatchalian Block? Kaya doon mag-iiyakan yung mga yan, ano? yung barkada mo. Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nung nahikay. Sabi ni Berador Pekwa, Tol Jake, nandito na maleta mo sa bahay. Di pa nga ubos yung 2 milyon ko dito sa maleta. 2 milyon, yung 2 billion dito, hindi pa ubos. Ano yan, sa'yo na lang yan, ipamigay mo kung gusto mo. Hindi pa ubos. Diba? Hindi pa ubos yung ko dito. Hindi ko nga alam kung saan ko gagamitin. Baka nga mamaya, yung 2 milyon ko yung 2 bilyon ko dito, pag hindi ko na kayang gastusin, baka nga, siguro, mamakyaw na lang ako ng mga tornilyo, tapos ipamigay ko doon sa mga DD-shit para madagdagan yung mga tornilyo nila sa utak. Kayat mo na ba? Hindi pa eh. Hindi pa. Ang problema kasi, sa totoo lang paring Jerry, yung kabila kasi, hindi na alam, meron pa nga dyan talagang hardliner eh. Talagang hindi mo aasahan na yun nga itatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Merong isa, parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll. Hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang pumasok na at magtrabaho. Na as a member of the minority, wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigil itong tao. Yung backlash ika nga na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng... Ay, grabe, si Senator Bongo yan! Si Senator Bongo yan! 100% mga kababayan. Sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. 70% si Senator Bongo yan. Diba? Gustong-gusto na magtrabaho. Kahit yung pamilya, yung mga anak, pinipilit na magtrabaho. Etong si Senator Bongo tuloy. Etong senador na ito mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, paano nga daw lilipat? Katakot-takot na backlash, pambabash at talagang pupunteriyahin siya ng mga vlogger ni Sara Duterte. Naku po, Diyos mio. Katulad ng ginagawa ngayon kay Senator Joel Villanueva. Ito na nga lang si Senator Joel Villanueva mga kababayan. Ito,
Si Senator Joel Villanueva, kita nyo naman kung ano yung ginawa ngayon. At tama yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. May isa talaga na talagang ikagugulat ng sambayan ng Pilipino pagka naisipan talagang lumantad at lumipat na. Gustong-gusto na talaga magtrabaho. Kaso nga lang hindi makapagtrabaho dahil nga wala eh. Yung kaalyado niya ayaw siyang payagan. Katulad ni na Alan Peter Cayetano. Ilan sa kanila, ito ang iniisip paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Yun ang problema eh. Talagang Kasi ang bilang talaga niyan mga kababayan 16 eh. 16 dapat yung susuporta kay Senator Win Gatchalian. 16 na senator. At yung lilipat mga kababayan, dapat 4 pa. Tama ba? Oo nga, 13, 14, 15, 16. 4 dapat na senator pa yung lilipat. Yung isang senator doon na lalaki na lilipat mga kababayan, yun yung ikawiwindang ng sambayan ng Pilipino lalo na ng mga DD-shit. highly politicized at talagang divided ang marami sa atin sa division na nangyari sa Senado. Bagamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pang-13 na Judas. Kaya talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging bashing na paring matanggap nila. Yun ang naririnig ko doon sa mga kaibigan nila na mga kasamahan namin sa majority. Yun ang problema nila, yung bashing na abutin talagang yung backlash, yung hagupit, bukod sa tatawagin sila Judas, sabihin mga pamilya ng demonyo, etc. kung ano-anong tira nga abutin nila. So, yun ang iniisip-isip nila ngayon. Paano sila makakaiwas sa gano'n? Pero Two-side naman yan mga kababayan eh. Ako naniniwala ako kung sakaling halimbawa lumipat si Senator Joel, iba siya ng mga DD shit. May mga vlogger naman kasi makakaunawa ng ginawa niya. Katulad natin mga kababayan, ang tinitingnan natin dito, makausad na, makapagtrabaho na ang Senado, magkaroon na ng katahimikan sa Senado, magawa na yung mga hearing na inaabangan ng taong bayan, at lalo na mapag-usapan na itong patungkol sa flood control. At yung trial ni Sara Duterte, yan yung mga inaabangan natin eh. Kaya nga kung meron man pan-13, hindi na po, kung ibabas na mga didisit yan, wala nang pakialam dyan yung karamihan sa mga kababaeng Pilipino po natin. Dahil nga, mas nakapokus tayong lahat doon sa magiging resulta ng trial ni Sara Duterte at doon sa iba pa mga lalabas na pangalan sa maanumalyang flood control. Diba? Yan yung isa sa pinaka-inaabangan natin. Hindi na yung kung sino ba yung magta-trader o etc. Diba mga kababayan? Kaya nga kung ibabash man yung mga senator na biglang babaligtad, ako naniniwala ako na mas marami pa rin ang susuporta sa kanila kaysa babati ko sa kanila. Kasi nga ang taong bayan nakaabang na ngayon sa pag-usad ng Senado. Nakaabang na ngayon na magkaroon ng lehitimong Senate President yung hindi na acting mga kababayan. At yung pan-13 lang na senador ang kukumpleto nun. Yun talaga magiging savior mga kababayan. Magiging bayani pa nga yun. Saglit na batikusin, magiging bayani pa ang tingin ng taong bayan dahil nga siya ang magpapatahimik at tatapos ng kaguluhan ng Senado. Gusto nila talaga magtrabaho. Gusto nilang to reach out. Reach out hindi ibig sabihin parang Jerry na sasama na sila sa amin. Pumasok. Kaya kaso mo, yung grupo nila ayaw pa pumasok. Diba? So, sa halip na pumasok, gusto magkaroon ng mga press conference, mga news briefing rather than pumasok sa Senate. Oo. May napagkasundoan na ba kayong petsa kung anong petsa yung pinakamagandang kung kailan pwedeng ganapin yung special session? Manggagaling yon sa palasyo, Paring Jerry, ang palasyo magsasabi na kailan. Naglabas na ang palasyo, Miyerkules daw mga kababayan. O di abangan natin sa Miyerkules. Kung kailan. Mag-special session kayo para magawa ninyo. Actually, marami nakabinbin, parang Jerry. Kaya nga. Naawa kami yung 3 general na, Diyos ko po, aabutan. Ng retirement kapag hindi na-confirm. Tapos yung 2 basketballista na
ilang beses pabalik-balik, tapos nag-away lang kami, nakakahiya. Para maging Filipino citizen, dahil naman talaga mga Pilipino yung kanilang mga nuno o angkan, hindi matuloy-tuloy. Ilang beses pumunta yun doon eh. Nandoon Kaya din nga. yata nung dumating si Bato at nag-away-away, dumating din sila doon. Oo. Pero wala nangyari. Yung walk-out, nandoon din yung dalawang mga film. Hindi naging... Marami talagang natuloy. marami talagang hindi nagawang trabaho. Pero kung Tama. sakaling magkaroon ng special session at kung hindi pa rin umattend ang Cayetano Block, may magagawa ba kayo kung sakasakali may ma-accomplish ba kayo kung sakaling wala ang Cayetano Block? Ay, yun lang sinasabi ni Senator Joel na mag-a-attend siya. Malaking tulong yun para hindi na questionin kasi kini-question nga ng kabila, di ba? Aminado naman kami na though majority kami 12 pero we cannot elect a Senate President. Kaya acting Senate President. Senate pro tempore lang ang aming naihalal dahil nasa batas din naman yung kailangan mag-13. Pero 12, quorum na yun. Pero patuloy na kini-question nga ito ngayon. Pero naging president na ito nung since 2008 tapos noong 1949 yung Abilino versus Cuenca. I think 1949 sinasabi 12 is a quorum na. So kaya nagkaroon ng quorum nung huling araw at na-declare ang position vacant. So, kung mas maganda, kung may darating si Senator Joel, talagang kahit na hindi sila mag-attend, may quorum kami, talagang 13. At may matatapos at may ma-accomplish ang Senado sa special session. Exactly. Yun naman talaga ang purpose noon, paring Jerry, na magkaroon ng special session para marami. Iyak si Alan Peter Cayetano pag umattend si Senator Joel Villanueva. Dahil wala ng bisa yung kanyang salita para pigilan yung mga kaalyado niya na wag pumasok at wag mag-attend mga kababayan. Alam nyo, ako naniniwala ako baka manggulo talaga itong si Alan Peter Cayetano dito po sa special session na gagawin mga kababayan dyan po sa Miyerkules. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag din naman yung mga gagawin ni Alan Peter Cayetano, nakahanda na rin ito pong simple majority ni Senator Win Gatchalian. Kaya nga mga kababayan, pustahan tayo, magla-live na naman si Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook para questionin yung special session na yan. Matapos, kagaya nga yan, nakakahiya naman, kawawa naman. Magre-retiro na lang yung 3 colonel na yon para imbis na makatikim pa ng pagiging general, hindi na dahil sa away-away na yan. Yung mga dalawang gusto maging mga PhilAm na gusto maging Filipino citizen. Meron pang isa, paring Jerry, na talaga malapit na, approval na lang, ika nga. Yung hospital detention, I'm sure naririnig mo na yan. Yung mga hospital na ayaw kang palabasin pag wala kang pambayad o kahit na anong maibigay sa kanila. Bawal na yun, paring Jerry, pag lumabas itong batas na ito na aprobahan. Isa yan. Ano yung consens? Oy, sorry po. Sorry po. Malapit. Naipit dahil dito sa gulo na ito. Panghuli na lang, Senator Erwin, yung inaabangang impeachment trial kay VP Sara, ito bang problemang ito sa Senado, hindi ba naka-apekto ron? O mamumove ba ang mga dates na sineset, yung time frame para sa trial? Hindi, paring Jerry, tuloy yun sa babalik kami lahat sa July 6 dahil ito yung unang araw ng impeachment trial. Hindi maapektuhan yun. Dapat nga sana 26 pa sa soro ng Pangulo pero dahil sa impeachment kami po ay babalik lahat ng July 6. Nakikita nyo ba na merong hindi dadalo ng sadya sa impeachment trial as Senator Judge? Hindi ko alam, paring Jerry, pero sana umattend sila kasi magmumukha silang talaga magiging bias sila pag hindi sila nag-attend dahil parang binoboycott nila yung trial ulit kapag hindi sila umattend. Pero tingin ko mag-attend naman kasi they will be sending wrong signals, paring Jerry, na pag hindi sila nag-attend. Diba? Ay sana nga. Good luck sa atin. Sana matapos na yung problema sa Senado. Ayan, maliwanag mga kababayan ha. Kita niyo yung pinakamatinding binanggit dito ni Senator Erwin. Yung isang lalaking lilipat mga kababayan. Or yung isang senator na lang. Yung isang senator na lilipat.
na kinukumbinsi na ng kanyang pamilyang magtrabaho na. Ano po, talagang gawin na yung kanyang sinumpaang mandato nung siya ay sinumpaang tungkulin nung siya ay inihalal ng taong bayan bilang senador. Pero inyo gustong-gusto na magtrabaho, pero ayaw nga pero hindi nga makapagtrabaho dahil nga napipigilan ni Alan Peter Cayetano dahil ayaw nga nilang pumasok. Ano po, pero ngayon, ang problema lang nung isang senator na yun, natatakot siya na batikusin nito pong mga vlogger, mga kaalyado, dito pong si Sara Duterte, nitong mga Duterte. Kasi nga mga kababayan, manggagaling to sa grupo ng mga Duterte itong lilipat na ito. Bukod kay Senator Joel at bukod doon sa isang lalaki at babae. 'Di ba? So ibig sabihin mga kababayan, malaki ang posibilidad na baka yan yung si Mr. Malasakit. Allegedly. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa mga topic na yan na tinalakay po natin. So comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po mga kababayan sa topic na yan na pinag-usapan po natin.